Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa ating YouTube channel at gagawa tayo ng panibagong reaction video at sasagutin nga natin mga kaibigan, mga kalingap, yung mga paratang sa atin ng ilang member ni Mikoy, mga kaibigan, at may katanungan din tayo kay Mikoy, mga kaibigan, kasi napagbasi-basihan natin at sa mga may tanong po tayo kay Mikoy dito sa ating pag-uusapan, Pero bago yan, i-shoutout muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, and Ate Edna at sa lahat ng ating mga viewers. Mega love shoutout po sa ating lahat, mga kaibigan. So kung kahapon nga mga kaibigan ay napakainit ng live streaming natin at hindi nila pinakikinggan yung ating mga sinasabi at hindi rin nila naiintindihan yung kanilang mga sinasabi at ang mga inuupak nila sa akin dyan ay personal na, kaya tayo ay nainis sa ating live, mga kaibigan, mga kalingap. Pero ito yung aking paglilinaw, mga kaibigan, mga kalingap. Yung love team ng Mikris ay hindi po kasama dito at hindi po ako basher ni Krista at ng Mikris. Doon lang po ako nagtatanong, mga kaibigan, mga kalingap, doon sa mga kasamahan niya kung ano ba talaga ang plano. At tinuturuan ko sila kung paano sila makakapasok sa kalingap. Sabi nga sa live ni Sir Julay Paunel, kung personal vlog at ay konektado lang kay Mikoy ay walang problema at hayaan nga lang natin. Kasi sabi nga ni Mikoy, mga kaibigan, mga kalingap, ay hinard niya lang yon para magkaroon sila ng channel at makatulong din sa kanila. As in, para sa akin, okay lang yon. Ay ang tanong ko dito, mga kaibigan, mga kalingap, yung content ni Mikoy, mga kaibigan, sa kanyang pagcha-charity ay content din ng kanyang alalay. Ang tanong dyan, mga kaibigan, tama ba? Kaya yan ay ating naitanong sa kanila, mga kaibigan, kasi hindi naman tayo kaagad ay mansisita o hindi naman kaagad natin sisitahin si Mikoy kasi hindi man natin kaawayan. Kung nakikita natin, mga kaibigan, na ang mga kasamahan niya ay nagbablog na hindi talaga kalingap. Ay kaso ang problema nga, mga kaibigan, ay yung beneficiaries ni Mikoy ay ibinablog na nung kanyang mga sinasabing alalay, mga kaibigan, at kanyang mga hinard para siya ay makapag-charity vlog. Hindi ko na hindi ko na kukwestiyonin about do sa mga sinasabi niya na paano siya makakapag-vlog kung siya ay mag-isa. Hindi na po tayo dyan. Wala na dyan. Kasi ang issue natin dito at ang sinasabi natin dito kung paano makakapasok sa kalingap. Diba? Kaya ako nagtanong, ano ba talaga ang status ng mga kasamahan mong ito? Kasi magiging vlogger mo lang ba ito? Or ipapasok mo sa kalingap? Sabi nga ng mga viewers at saka mga panatiko ni Mikoy at yung iba ay ibinabas din tayo ng mga supporter ng Mikris, huwag kayong makisali. Kasi hindi po kami mag-aaway ni Mikoy at tinuturoan ko lang at pinapaalalahanan kung ito ay para sa kanya at hindi po para sa akin ito, mga kaibigan. Ang tinatanong natin, mga kaibigan, mga kalingap, ano ba talaga ang plano? What is the plan? Kasi nga, mga kaibigan, yung beneficiaries ni Mikoy, binablog ng kanyang mga kasamahan. Ano ang reason? Sabi nga niya, ay editor, cameraman. Kung yun ang trabaho niya, kahit siya ay may vlog, para sa akin, mali yun na ibablog niya yung beneficiaries ni Mikoy. Yun po yung punto natin doon. Kaya pinagsabihan natin kung ano ang plano at kung ang plano nila ay sumama dito sa kalingap, ay magsabi na kaagad or ipaalam. Di ba? Ganoon naman, mga kaibigan. Ang problema dito, kinakampihan nyo kaagad si Mikoy at mas pinalalala ninyo. Sa halip na yung aking live kahapon at saka yung content ko kahapon ay tapos na, ay gusto pa ninyong pahabain at idinadamay pa ninyo yung serye ng Mikris. Yan yung kagabi ang sinabi ko. Wag na wag ninyong idadamay ang usaping Mikris o si Krista, mga kaibigan. Kasi hindi po nila alam yung mga bagay na yon. Ang sinasabihan lang po natin dyan ay si Mikoy, kung ano ang plano niya. Sabi nga ni Mikoy, mga kaibigan, mga kalingap, ito, nababato na naman. Hindi ka pinipersonal, bro. Sinasabi ko lang kung ano yung totoo. Kung hindi mo ma-accept at sa tingin mo ay basher ako,
Walang problema. At doon sa mga sinasabi nila na kinakailangang i-message kayo, sorry, napakarami ninyo mga kaibigan kung isa-isahin ko kayo at hindi ko naman kayo mga friend. Oo. Hindi po. At kung gusto ninyong tahimik kayo, ganyan. Sabi nga ng ibang mga commentator na lalong pinalalala yung issue at gustong pahabain at talagang inilalagay dyan, ako ay inggit kung ano-ano pa yung nasa katawan ko. Sinasabi ko lang yung totoo. Wala daw akong karapatan. O ay sino yung may karapatan dyan? Ang tanong natin dyan, ano ang purpose at bakit nagkaroon ng channel at bakit ibinablog yung beneficiaries ni Mikoy, di ba? Oh, yun ang tanong doon mga kaibigan. Oh. Pero kung ang vlog talaga, yung sabi ni Sir Julie Paonel ay yung lakwat siya sila doon, lakwat siya doon, walang vlog sa Kalingap, walang ano. Kasi pag beneficiaries po mga kaibigan ng Kalingap, halimbawa si Mikoy or si Kalingap Edo, kasi mga ano yan eh. At ibinilagyan ng ibang vlogger, anong tawag po dyan mga kaibigan? Ano po ang tawag dyan? Halimbawa, ako ay vlogger. Ngayon, yung beneficiaries ni Edo or beneficiaries ni Jomar or yung beneficiaries ni Mikoy ay ibililag ko. Ano tawag sa akin? 'Di ba? Anong tawag sa akin? Ay sabihin naman ninyo, wala yun kasi kasamahan ni Mikoy. Ang tanong ko diyan, kung ang purpose lang talaga ay ganon, dapat pagbawalan din ni Mikoy na i-content yung kanyang beneficiary. Ako dito mga kaibigan, mga kalingap, masyado lang ninyong pinahahaba at gusto ninyong humaba pa ng humaba ang usapin at sa halip na mag-unawaan tayo ay ako pa yung ginagawa ninyo ng kwento, bayabag at hambog kung ano-ano, nagsabi lang ako ng katotohanan, ay ako pa yung aanuhin ninyo. Abay, open ako dyan. Mga kaibigan, kung gusto ninyo ng pahabain natin, wala namang problema yan mga kaibigan. Pero, huwag ninyong idadamay ang serye ng Mikres. Huwag nating gamitin yung mga supporter ng Mikres para tayo ay makakuha ng suporta. Sa alam naman natin na meron tayong pagkakamali. Pagsabihan ninyo yung taga-suporta ng Mikres na wala po ito. Huwag ninyong dalhin para magpakampi kayo sa mga subscribers ninyo na napakalalaki na subscribers at dalhin ang pangalan ng Mikres. Dalhin. Kasi wala pong kinalalaman dito si Krista. Kasi pag sinabing Mikres, si Krista po ay kasama dyan. Bakit nyo isasama yung bata? Doon ba sa aking naging content ay sinama ko ba si Krista o sinama ko ang Mikres? Wala po. Doon ako sa roles na sinasabi ko at doon sa aking mga tanong. 'Di ba? Napakasimple. At kahit ilang oras ninyong panoorin 'yon, ay walang pambabas na nangyari doon sa inyong iniidolo. Oo. Walang pambabas doon. Ay kung magtatampo sila sa akin, abay nagsabi lang ako ng totoo, abay wala akong problema doon. Ay yung mga commentator diyan na nagpapalala dito sa usaping ito, baka hindi ninyo alam. O nagbubulag-bulagan lang kayo sa mga bagay-bagay. Kung talagang gusto ninyo at talagang mahal ninyo yung inyong mga sinusuportahan, ilagay ninyo sa tama. Suportahan ninyo doon sa tama at kung alam ninyong mali, pagsabihan ninyo at doon ako maniniwala na supporter kayo. Pero, patulad nun, ano sabi nyo? I-message ko kung ano-ano pa. Ginawa na nga nila sa kanilang mga YouTube channel yun. Naka-public ba yung ginawa nila? Naka-private ba yung ginawa nila? Yung paggagawa nila ng channel at pagko-content daw sa mga beneficiaries ni Mikoy ay naka-private ba? Ganito. Sabihin naman ninyo mga kaibigan na bakit ayaw kong i-private kasi gusto ko ng gulo. Ganito lang mga kaibigan, mga kalingap. Kasi yung ibang mga viewers ay nakakasilip na. Uy, bakit si ganito, si garini, si ganon. Ngayon ay biglang tahimik lang na tahimik at tuloy-tuloy yung pagbablog ng kanyang mga kasama or tuloy-tuloy yung mga nangyayari. Sabihin, bakit yung ano na yun, hindi man lang nasita yun. Ay, pasensya na kayo kasi malakas yun sa Kalingap.
Oh, di ba? Yun ang sasabihin ng iba. Bago nagkaroon ng topic, nagkaroon na halimbawa ng topic na panibagong ganyan, sasabihin niyo, bakit yung mga kasamahan ni Mikoy noon ay hindi nasita ninyo? O bakit parang iba? O ay di, mas malaking lesson learned, mga kaibigan, doon sa iba. Lesson learned. Ako, sabi ko nga sa inyo, nagsasabi lang ako, hindi ko ibinaba si Mikoy at hindi ko kaaway si Mikoy. Wala po akong kaaway. Pero pagka alam ko na medyo may pagkakamali, papangalanan ko. Yun lang po ako, mga kaibigan. Yun lang po ako. Pero sa personal na pagkatao ni Mikoy o kung ano pa man, wala akong masasabi kasi okay naman kami niyan. Ang sinasabi po natin ay kung paano makapasok dito at paano maaayos. Ano? Huwag po natin kampihan kung alam nating mali. Alam na natin na pilit yung itinatama. Ang sabi ninyo, dapat hindi ko sinita, dapat hindi ko minisage at walang masama sa ginawa ni Mikoy. Ang tanong ko nga, mga kaibigan, maganda ba yun na yung beneficiaries ni ni Mikoy ay content din ng kanyang mga alalay? Ay kami kasi dito sa Kalingap, mga kaibigan, ang roles kasi dito, content mo, vlog mo. Di ba? Ay ano ang magiging roles ng kanyang mga kasamahan na yun? Wala. Sabihin naman ninyo, sino naman ang ikinontent nung si Nanay Pausta? Yung update, meron doon. Yung paghahatid ng bigas, meron doon, mga kaibigan. Nabubulag-bulagan tayo dahil iniidolo natin. Wag ganon. Itinutuwid natin hanggang sa gumanda yung takbo ng kanilang programa, kung ano man yung programa na kanilang gusto. Kaya ang tanong ko, ano ba talaga ang plan? Editor ba talaga? Vlogger lang na pangganyan? Or darating tayo sa punto na sila ay scouter ni Mikoy? Hindi ko alam. Nagtatanong lang ako, mga kaibigan. Tatanong lang ako. Ano ang purpose? Kasi kung inayad niya na maging vlogger at hindi talaga balak pumasok dito sa Kalingap, ang plano lang ay kasama-sama niya para makatulong, ang tanong, bakit yung beneficiaries ni Mikoy ay kasama or ibinablog ng mga sinasabi niyang assistant niya? Alam natin dito sa Kalingap, mga kaibigan, na yung vlog ni Kuya Bal, hindi ka agad pwedeng pasukan ng mga katulad namin na bodyguard ni Kuya Bal o kasama-sama ni Kuya Bal. May rules din dyan, mga kaibigan. Ay, ano ang rules niya doon? Ano ang rules niya doon, mga kaibigan? Sabihin na naman ninyo, Birador. Tama yung sinabi ni, hindi naman Kalingap yung beneficiaries. Ano ang tawag doon sa, sa beneficiaries ni Mikoy, mga kaibigan? Ano ba talaga? Naguguluhan din ako eh. Ano ang magiging tawag doon? Kasi sabi ng mga viewers na nagtatanggol kay Mikoy, walang planong pumasok sa Kalingap. Okay. At hindi naman sila nagko-content sa Kalingap. Okay. Si Mikoy ay Kalingap. Yung beneficiaries ni Mikoy, ano bang tawag doon? Beneficiaries lang ni Mikoy, hindi ba kasama sa Kalingap yon? Hindi ba kasama sa Kalingap yung kasi pinoproteksyonan niya. Katulad ng mga beneficiaries ni Edo, mga kaibigan. Kapag yan ay binilag ng iba, ang kalaban niyan yung mga reaktor. Hindi na naman ninyo ako naunawaan. Halimbawa, si Nanay Rosa. Nanay Rosa, halimbawa ko lang. Kasi inawas din niyo si Kalingap Edo eh. Si Nanay Rosa, mga kaibigan, iblinag ng hindi Kalingap partner or hindi ni Kuya Bal Santos Matubang. Ano ang sa tingin ninyo? O halimbawa, si Nanay Rosa na lang ang ibinilag ni Melvin, na hindi naman si Melvin member ng Kalingap. Medyo magulo, mga kaibigan, diba? Medyo magulo. Ano ba talaga? Kaya yan nga ang naging content natin. Ano ba talaga ang plano? Kung ipapasok ba or katulong, ay sinagot naman ni Mikoy. Yan, sabi nga ni Mikoy, ayan, ini-hard ko lang po.
para makatulong sa aking pagcha-charity kasi hindi ako makabuhat. Paano ko magcha-charity kung hindi naman ako makapagbuhat ng bigas? Ang sabi naman ng mga viewers, si Berador ang gawin mong tagabuhat ng bigas. Ay di wow, si Kuya Balang ang dapat ko ipagbuhat ng bigas, mga kaibigan. No, huwag niyo akong utusan. Oh, di ba? Wala na tayong question doon. Kasi naunawaan natin yon. Pero ang tanong doon, ano yung plano? Yun lang naman yung tanong ko ano ba yung plano? Kasi nag-hire ka ng mga vlogger. Ini-allowed mo na i-vlog yung iyong mga beneficiaries. Kalingap ka baga. Alam mo yung rules na hindi pwedeng i-vlog ng iba yung vlog mo. O, di ba? Ay, mali na pala yung ano. Halimbawa, katulad nito. Pwede pala yun. Yung vlog mo, iba-vlog ng kaibigan mo na hindi ka naman wala po, hindi. Para sa akin, malaki pong katanungan yan, mga kaibigan. Kung kayo nagagalit sa akin, gusto ninyong pahabain, gulang ako, mga kaibigan. Gulang ako. Kasi may mga katanungan ako na hindi pa nasagot. Pwedeng sagutin ni Mikoy kung ano yung masasabi niya doon about doon sa pagbablog ng kanyang mga sinasabi na kanang kamay niya or mga hinerg niya para magkaroon ng allowance. Ano yung plano at bakit yung beneficiaries mo? Ibig sabihin, isang araw magkakaroon na rin sila ng reactor na hindi kasama dito sa Kalingap. Ganun ba? Medyo lalalim, mga kaibigan? Medyo lalalim ito. Kasi kung hindi ipapasok yung kanilang mga vlogger na yon sa Kalingap, at pwede naman ng mga vlogger na yon i-vlog yung beneficiaries ni Mikoy, ibig sabihin, kalaunan, meron silang sariling reactor na hindi member ng Kalingap. Medyo nalalim na, mga kaibigan. Gusto ninyo kasi yan lumalim. So yun po muna, mga kaibigan, mga Kalingap, ang iiwanan ko sa inyo. At iiwanan ko na sana ay masagot ni Mikoy kung hindi man niya ano ang plano? Bakit kumuha ka ng mag-i-edit? Sabi nga, editor, tagabuhat ng bigas, at kung ano-ano. Pero nagkaroon sila ng channel, at ngayon ay binablog na yung kanyang beneficiaries na hindi naman balak ipasok sa Kalingap. Ano bang plano? May plano ba na sa susunod na araw ay meron na rin kayong reactor na hindi kasama dito sa Kalingap at kay Mikoy lang or what? Sige, palalimin natin, mga kaibigan, ng mga katanungan kasi yun ang gusto ninyo. Palalimin natin kasi ang tingin ninyo, naiinggit ako sige, yan ang gusto natin, mga kaibigan, mga Kalingap, ay wala na tayong magagawa dyan. Pero, iiwasan po natin, mabanggit-banggit ang pangalan ni Krista at ng Mikris. At huwag natin gamitin yung ating mga subscribers o yung ating mga nakapalo sa atin para ipaglaban or piliting na sa tama tayo. Pag-isip-isipan natin kung ano ba talaga yung tama at simple lang ang tanong ko, ano ang plano? Ano ang plan? Ano ang plan? So maraming salamat, mga kaibigan, mga Kalingap. God bless and see you tomorrow.